Hello everyone! Welcome back to my channel, and sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba malalaman kung tayo ay pregnant or nagdadalang tao. So, yung mga senyales na sasabihin ko sa inyo ngayon is medyo iba-iba para sa atin na mga nagbubuntis. So, yung ibang mababanggit ko dito is maaring early part ng pregnancy nyo maramdaman, and maaring yung iba sa inyo is medyo sa kalagitnaan ng pregnancy maramdaman or maranasan ang mga ito. So, start na natin. Ang unang-una is missed period or amenorrhea na tinatawag. At ito yung hindi kayo nagkaroon or dinatnan. So, kung active kayo ni hubby sexually and hindi ka dinatnan ng period mo, most probably ikaw ay pregnant na. But do note that may mga factors na pwedeng makaapekto sa hindi pagkakaroon ng regla. Isa na dito yung stress, pwedeng nagkasakit ka, or meron kang ininom na gamot, and sudden change in diet, tapos exercise, yan, nakaka-apekto din yan. And sadly, yung mga irregular na mga momshies out there, medyo hindi siya good indicator for pregnancy. Kasi nga, di ba, may time na hindi ka naman talaga nagkakaroon. So, ayun. In my experience, yun yung laging first indicator ko is yung pag hindi na ako dinatnan. So, ayun lang madalas. And, siguro, hindi lang kasi ako gaanong aware sa katawan ko. So, if you're sexually active, tapos, ayun, nag-expect ka na ikaw ay mapregi, so, be mindful or be conscious sa iyong katawan. And, remember the signs na babanggitin ko sa inyo sa susunod. Ayan. Yan. Itong nang next is number 2, morning sickness. Ito yung may nausea, tsaka vomiting, or minsan yung naduduwal ka lang, hindi ka naman talaga nagsusuka. And itong morning sickness na to is, actually, hindi naman talaga siyang sa morning lang for other momshies out there. Yung iba, the whole day, talagang masama yung pakiramdam nila, naduduwal sila, ganyan. And yung iba, saglit lang naranasan, mga 1 month, ganyan. Yung iba, sobrang haba. So, iba-iba. So, for me, medyo nahirapan ako nung sa third na pregnancy ko. Ayan, talagang na duduwal ako. But, wala namang kasamang suka. Kasi, for me, na medyo nakokontrol ko pa yung paglabas ng vomit. So, yung sa iba kasi talaga, hindi mo masisisi talagang hindi nila mapigil yung kanilang pagsusuka. Kasi, inisip ko kasi pag nilabas ko yung mga kinain ko, kawawa naman si baby, mawawala ng sustansyang na ma-absorb sa kanya. So, next is, pangatlo na tayo, no, is masakit na breast or merong breast tenderness. So, mapapansin nyo rin, yung ugat ng inyong breast is mas lalong nakikita, and merong konting enlargement. Tapos, yung utong nyo is medyo nagda-darken. So, ayan, may mga ganyang makikita kayo na signs. So, in my experience, hindi ko siya napapansin kasi super liit, hindi ko makita. So, yan, medyo flat. Kaya, hindi ko siya gaanong pinapansin. Ayan. So, this is because nag-i-increase na yung blood flow ng pregnant women. Tapos, in preparation na rin for yung breastfeeding. Ayan. Tapos, may mga changes sa hormones. Tumataas yung mga hormones nating mga women, and ayan, most of the signs na babanggitin ko is malaki yung factor ng hormones talaga sa mga nararamdaman natin.
So, next is mood changes. Ito yung parang hindi mo maintindihan bakit inis na inis ka sa hobby mo. Dati naman sweet na sweet ka sa kanya. Parang lagi ka naiinis sa kanya. Or, kumbaga irritable ka. So, siguro, dagdag na rin kasi yun yung marami tayong nararamdamang iba pa. Kaya, mas lalo tayong nagiging irritable. So, ayan, syempre, morning sickness, di ba? Sino parang may irita ka naman talaga pag yung may nararamdaman kang masama sa katawan mo. So, ayun. Another sign is being irritable and, yun, mood swing. So, minsan naman parang naging iyakin ka, ganyan. Na iba yung mga damdamin mo, sobrang iyakin mo. Ganon. And, next is sleepiness. So, mapapansin nyo, baka sobrang antok na antok kayo na hindi nyo maipaliwanag. Bakit kayo ganun? Sobrang antok na antok kayo. Minsan, mararamdaman nyo parang pagod na pagod kayo. So, this is because of the progesterone tumataas. So, yung progesterone kasi nakaka-apekto yun sa yung pagiging antukin. So, next is spotting or light bleeding. So, yung light bleeding, medyo iba siya actually sa menstruation, but madalas napapagkamalan tong menstruation. So, yung light bleeding is, yun nga light, malabnaw lang siya. Yung iba is malabnaw na red, yung iba is pinkish, tapos sa iba naman is brownish. So, na-experience ko naman to, kasi tatlo na yung anak ko. So, na-experience ko itong spotting dito sa panggitna ko na anak. So, ayun, alam ko na miss ko na yung period ko. Tapos, siguro mga after 1 week, nagkaroon ako ng spotting. So, sabi ko, ay, nagkaroon ako ng regla. So, akala ko talaga, dinatnan ako. Pero, nagtaka ako kasi ang konti lang talaga niya. So, kaya nagkaka-spotting is because yung fertilized egg natin is humuhukay na siya doon sa wall ng ating sabihin na nating matres. So yun, kumakapit na siya. So kaya nagkakaroon ng kaunting bleeding. Pero if you have yung maraming bleeding, please go see your doctor. Kasi pag yung spotting talagang konti lang yun. So next is ano pa ba? Smell sensitivity. So, ito yung baka napapansin nyo, parang nag-iiba na yung pang-amoy nyo. Lumalakas yung pang-amoy ng mga pregi talaga. So, minsan may amoy na gustong-gusto nyo dati. Halimbawa, kape, gustong-gusto nyo yung amoy ng kape. Pero, bigla na lang, nag-iba yung pang-amoy nyo. Ayaw na ayaw mo nang maamoy yon. So, possible indicator na kayo ay pregi. So, meron naman na yung gustong-gusto yung amoy ng hubby niya. Tapos, ngayon, pag naamoy niya yung hubby niya, naiirita siya. So, kawawa naman si hubby. Talagang bahong-baho si mami kay daddy. So, yan. Next is cravings or food aversion. Yung craving is, ito na yung sinasabi nating naglilihi. So, kung ano-ano yung nai-imagine nyo na gusto nyong kainin. And, ayan, halimbawa, yung gusto nyo ng isang prutas na hindi naman napapanahon. So, medyo mahirap para kay hubby na maghanap ng mga ganong klaseng pagkain. Tapos, may time naman na gusto nyong kainin itong pagkain na to. Tapos, hahaluan mo ng pagkain na hindi naman bagay. So, talagang naiiba yung inyong panlasa. Tsaka yung naiiba yung inyong taste sa mga pagkain. So, yung naman, food aversion, ito yung ayaw mong kumain or ayaw mong kainin. Yung, halimbawa, mahilig ka sa pansit. Tapos, ngayon naman, ayaw mo na ng pansit. Hate na hate mo na ang pansit. Talagang nasusuka ka, makita mo pa lang yung pansit. Talagang naiinis ka, naiirita ka. So, ganon. So, based on my experience sa food craving, yung sa first
pregnancy ko is wala akong mga food cravings. Medyo swerte ako nung first pregnancy ko. Tapos yung sa second pregnancy ko naman, ayun, saka ko lang naranasan yung food cravings. Ang nagkikrave ako lagi sa santol, yung malaking santol, tapos maputi at saka mataba yung laman sa loob. So yun, sarap na sarap ako doon dati. Tapos itong food aversion naman, sa bunso ko naman naranasan ko itong huli. Talagang ayokong kumain. Ayokong kumain. Kahit gutom na ako, talagang hirap na ako talaga. Gutom na ako, pero ayoko talagang kumain. Yung mga gusto ko lang kainin, minsan yung matatamis sa first trimester. Custard cake pa nga yun, yung gusto kong kainin nun. Talagang parang hinahanap ng panlasa ko naman yung matatamis naman. So, may food aversion talaga ako. Pero trinatry ko naman na kumain kahit pa isa-isang kutsara lang na kanin tsaka ulam. Kasi iniisip ko nga, wala nang nutrients yung baby ko sa loob. So, ayan, talagang pinipilit ko na kahit isang kutsara lang. Tapos, nung nagpa-check ako, ayun, sinuggest ng doktor na uminom ako ng yung pregnancy na milk. Ayan. So, makakatulong din yon. So, next is, asa na ba tayo? Increased urination. So, mafe-feel nyo na parang ihing-ihi kayo lagi. So, kahit naman hindi pa malaki yung tiyan nyo, naiihi na kayo. This is because yung pregnant women ay nagkaroon ng increase or nag-i-increase yung dugo sa katawan natin. Kasi nga, syempre nag-aano na tayo in preparation para sa ating pinapalaking baby sa loob ng tiyan. Kaya may increase ng blood flow or pag-produce ng blood. So, yung kidney natin, mas marami ngayong pinaprocess para yung sinasala. Tapos, syempre, mas maraming wiwi yung naproproduce kasi nga marami na yung nag-increase yung blood. And yung last is feeling faint and dizzy. So, ito yung nararamdaman nyo, parang nahihilo ka, parang kang hihimatayin. So, may epekto dito yung hormones na naman. Syempre, malaki talaga yung effect ng hormones. Tsaka yung blood pressure ng katawan natin. So, sa experience ko, sa first pregnancy ko, ayun, naranasan ko yung dumilim yung paningin ko talaga. Siguro mga twice kong naranasan yun, yung dumilim yung paningin ko. Actually, yun lang talaga yung experience ko na dumilim yung paningin ko. Wala na akong ibang experience na ganon, doon lang. So, ayun, if may ganong nangyari sa inyo, is possible na kayo ay preggy. So, yan po yung mga senyales para malaman nyo kung kayo ay preggy. And I hope makatulong ito sa inyo. If you think this video is helpful, please thumbs up this video and please subscribe to my channel and click the bell button for updates